Hello everyone, this is M Stabs and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay meron po ako sa inyong isi-share na isang tutorial kung paano nga po ba tayo gagawa ng isang PowerPoint presentation using our cellphone or Android phone. So karamihan po kasi sa atin ay cellphone na yung mga ginagamit, and since sa iba po ay wala po silang mga laptop or computer, so sa cellphone po pwede na po tayong gumawa or makagawa ng isang PowerPoint presentation gamit lang ang ating cellphone. Especially po sa mga students na wala silang mga laptop or PC sa bahay nila, or yung mga gumagawa din ng mga project nila na kailangan nilang gumawa ng PowerPoint presentation. So, ang video ito ay para sa inyo guys. So, dito po ay kailangan nating mag-download ng WPS Office para sa ating gagawing presentation ng ating PowerPoint. So, kailangan nyo lang pong i-download sa Play Store ang WPS Office apps para po tayo makagawa ng PowerPoint presentation. And, syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. So, ayan guys, at if you are ready, just keep on watching. Sa paggawa ng PowerPoint presentation gamit ang cellphone, so kailangan natin ditong mag-install or mag-download ng WPS Office. So, kapag nakapag-install na po kayo sa Play Store ng WPS Office, i-click nyo lang po ito. And then dito, pag nandito na kayo sa loob, may makikita kayong create, plus create. So, i-click nyo lang po yung create dito sa right side. And then sa loob nyan, may makikita naman kayong document, PPT, XLS, PDF, Airpage, Resume, Text, Scanner. So, since ang gagawin po natin ay PowerPoint presentation, so dito natin, so ang pipindutin po natin dito ay yung bilog na kulay orange. And then, kapag nandito naman tayo sa loob, marami tayong picture or design background na makikita dito. So, pwede tayong mamili kung ano yung mga gusto nating gamitin dito sa ating gagawing presentation. Since magaganda naman po siya, pero syempre tayo pa rin yung mamimili kung ano ba yung gusto nating gawing design or background dun sa ating gagawing presentation. So, pag gagawa na po tayo, i-click nyo lang po itong box na nasa left side, yung may plus sign. So, i-click nyo lang po yan. Yan. And then, kapag nandito na tayo sa loob, since plain pa po siya or white pa siya, hindi pa tayo nakakapaglagay ng background na gagamitin natin. So, para hindi kayo malito, pwede nyo naman tanggalin itong title na nakalagay sa box sa paglalagay ng picture or ng background. So, ang gagawin nyo lang dyan is, i-long press nyo lang, then hanapin nyo yung delete. So, i-delete nyo lang siya para hindi kayo malito. And then, ang gagawin natin is, kukuha na tayo ng picture na gagamitin natin sa ating slide. So, dito sa baba, may makikita kayong slide, picture, text box. So, yung picture po ay ang ating pipiliin. Kunin nyo lang siya, and then i-okay nyo. Ayan. So, ayan, sa napapansin nyo, hindi siya pantay or hindi siya hindi buo yung slide niya. So, ang gagawin natin is ida-drag natin siya para mabuo natin yung buong slide. Ayan. Ayan. And then, para hindi rin siya gumalaw-galaw, i-press lang natin siya and then hanapin nyo yung lock. Kasi gagalaw siya eh. Then, after nyan, so, paano yan? Nawala na po yung text na paglalagyan natin ng ating title. So, hindi po, so madali lang po yan. And, ang gagawin lang natin is, punta tayo sa, ang gagawin lang natin ay punta tayo sa baba, hanapin natin yung text box, yan, para lumabas. And then, ngayon, maggagawa na tayo ng title para sa ating presentation. So, example ko lang naman po ito sa inyo. And then, ang title po natin is, My Family. My Family. So, paano yan? Paano ba natin siya palalakihin? Ang gagawin lang natin ngayon ay, i-click lang natin, i-double tap muna natin siya guys. Yan, para ma-highlight siya. So, ayan, naging blue na siya, diba? So, para mapalitan natin yung kanyang font, and then yung kulay niya, i-click nyo lang itong nasa baba. Itong nasa left side. Yan.
I-tap nyo lang yan. Then dito, makikita nyo naman dyan yung mga size. And kalibre, yung mga text color, spacing. So, syempre dito muna tayo sa size. Mamimili kayo kung anong size ba yung gusto nyo para dun sa inyong text. So, try natin itong 40. Pag okay na, mag-back lang kayo. Back lang kayo. And then, dito naman tayo sa kalibre, which is yung mga font. So, mamimili lang kayo kung ano yung gagamitin yung font. Then, dito, makikita nyo naman yung recently used, so yung kalamitang ginagamit. And then, dito sa baba, yung mga nakikita kayong mga naka-blue, ayan po yung may mga bayad. So, syempre, dito muna tayo sa available lang muna. And, try natin tong dancing script. Ayan, so nakita nyo nagbago na siya, diba? So, ayan yung magiging font niya. And then dito, meron kayo, pwede nyo rin naman siyang i-bold, which is yung parang makapal siya. Yan, parang ganyan. And then, pwede nyo rin siyang islant kung ano yung gusto nyo. Yan, pwede nyo siyang itry lahat. And then, dito sa baba, yung text color, pwede kayong mamili kung anong color ba yung gusto nyong gamitin. So, siguro mas okay na para mas makitang-kita siya is yung white. Pero parang mas kita yung black kasi combination siya dun sa color. So, siguro okay na po yung black na yan. And then, i-back lang natin siya. And then, dito sa baba, may spacing siya dyan. I-click lang natin kung gaano ba kalapit or kalayo yung space na gusto natin. Yan. So, i-try natin tong 1.5 or dito na lang ako sa kanina. Sa 1. So, dito is i-back lang natin yan kapag nakapili na tayo. And then, dito yung alignment niya, guys, sa tabi, pwede kayong mamili kung naka-center ba siya, or naka-side, sa right side, or left side, or naka-center. So, siguro mas okay naka-center na lang siya, no? And then, dito yung sa mga align text niya nga. Ayan. So, after nyan is, meron din ditong, pwede rin tayong, so, i-back lang natin siya. Yan. So, pag okay na yan, pwede natin siyang itaas. And then, after nyan, pwede natin siyang ilagay dito sa taas. So, depende naman sa inyo, guys, kung gusto nyang, kung saan nyo siya gustong ipesto, kung dito ba sa side na to, dito sa side na to, dito sa side na to, dito, or sa center. So, siguro dito na lang tayo sa center na lang. Yan. So, pwede nyo rin siyang palakihin, ha. Yan. Pwede nyo siyang mas palakihin pa. So, ayan ngayon naman ay pwede rin tayong maglagay or mag-insert dyan ng nakalagay dito kasi pwede rin tayong maglagay ng audio or yung mga video na gusto nating ilagay. Pwede rin nating i-insert siya dyan. May mga background music din na free dyan. Pwede kayong mamili. And then, meron din sa chart. Pwede kayong mamili dyan sa chart kung ano ba yung gusto nyong ilagay. Yan. So, marami dyang pwedeng pagpilian. So, kayo na lang mag-explore nung mga option niya. Ayan. And then, dito, pwede tayong gumawa ng transition. Ayan. So, dito sa transition kasi mas maganda. Kasi dito, mas kayo mamili kung anong transition ba yung gusto nyo. So, example na lang is yung fade. So, ganyan. And then, dito sa cut, sa split, sa reveal, random bars, shapes, uncover. Ayan. So, black, CISO, glitter, shared. So, napili ko kasi dito is yung clock. Yan. Yan. Diba maganda siya? Yan. And then, kayo na yung bahalang mamili kung ano yung transition na gagamitin nyo. And then, syempre, i-back nyo lang siya. So, kayo na pong bahala kung ano yung mga gagawin yung mga kung ano yung mga gusto. So, kayo na pong bahala kung ano po yung mga gusto nyo pang ilagay or i-insert dyan na mga picture. Pwede naman kayong maglagay or mag-insert ng mga picture. So, ito naman ay sample lang sa inyo para malaman nyo lang kung ano ba yung mga pipindutin nyo or i-insert nyo once na gumawa kayo ng isang PowerPoint presentation gamit ang cellphone.
So, ayan. So, dito naman, kung okay na yan sa inyo, at kung gusto nyo pang mag-add or maglagay kayo ng ibang mga slide, dito, pwede kayong maglagay or gumawa. So, dito, i-click nyo lang po itong plus. Yan. So, may makikita kayo dyan na title slide. So, syempre, dito tayo sa title and content. So, i-click nyo lang title and content. So, ganun ulit yung lalabas dyan. Same lang as kanina, sa nauna. So, kayo nang bahalang maglagay ng background nyo. So, yun ulit ang pipiliin natin. So, ganun ulit ang gawin natin. So, i-delete natin yan para hindi kayo mahirapan. Yan. So, paulit-ulit lang naman siya. Kada gagawa kayo ng slide, another slide, paulit-ulit lang din yung procedure niya dun sa first na ginawa natin. So, hindi naman kayo malilito. So, ganun ulit ang gagawin natin. After nyan, punta tayo sa picture. Ayan. And then, syempre, after nun, i-drag natin siya para ma-occupy natin yung buong slide. Ayan. So, para hindi siya gumalaw-galaw, ang gagawin natin is, ilalak natin siya. So, pindutin nyo yung lock, hanapin nyo. Ayan. So, okay na siya. And then, kapag naman tayo gagawa na tayo ng text. So, pag gagawa na tayo ng text dyan, since nawala, natanggal na natin yung text box. So, dito sa baba, may text box naman. So, pwede natin yung kunin and then para makagawa tayo. And then, dito, pwede na kayong maglagay ng kung ano yung gusto nyong sabihin about your family. Pwede na kayong maglagay ng text. So, syempre, for example is, sample lang po ito guys ha. I love my family. Love. So, ayan. So, ang gagawin natin para, so, ganun ulit guys. So, sample lang to guys ha. So, ganun ulit. Ganun ulit po ang gagawin natin. I-click nyo lang yan. I-select all nyo. And then dito, punta kayo dito sa baba, sa gilid. Then, ganun ulit. Same as procedure nung una. Punta tayo sa size, kung ano bang size yung gusto nyo. So, kung meron pa po kayong gustong i-type dyan or ilagay sa text, depende naman po sa inyo kung ano po yung ilalagay nyo pa. So, ito example ko lang po para alam nyo lang yung pagpasok or yung pag-insert ng mga text or ng mga picture, kung paano ba siya gagamitin as PowerPoint. Ayan, so pwede kayong mamili dyan kung anong size ba yung gagamitin nyo. So, kunwari is ganyan. For example, is 28. So, back lang tayo. And then, dito tayo sa kalibre. Mamimili tayo ng font. So, syempre, ayan muna. I-try natin yung dancing script. So, back ulit. So, ganun lang, paulit-ulit lang siya guys. And then, pwede nyo siyang evolve para mas ma-highlight po yung kanyang, mas kumapal yung kanyang text or islant natin. Siguro medyo, kung marami kayong text na ilalagay, okay na siguro yung 28. Pero kung medyo konti naman, siguro mas palakihin natin siya ng konti. So, ayan, try natin yung 40. Then, pag okay na sa color naman, meron tayong color coding. Ayan. So, since na mas bumagay yung black, para mas naka-highlight siya, yung black na lang yung pinili ko. And then, dito, syempre, again, sa spacing, kung ano ba yung spacing na gagamitin nyo, kayo na po yung bahalang mamili. Ayan. So, back tayo ulit. Then, dito sa alignment, sa align text, kayo na mamimili kung ganito ba yung ayos niya, kung nasa left side, or yung sa center, or yung sa right side. So, siguro mas okay yung sa center niya, di ba? Para mas okay. And then after nyan, i-back lang natin siya. So, pwede na natin siyang ilagay or i-drag kung saan natin gusto siyang i-insert. Kung dito ba, sa left side, sa center, sa right side, or dito sa kabila. So, depende sa inyo kung saan nyo siya ilalagay. So, ayan. So, try natin siya dito. And kung marami pa kayong text na ilalagay, pwede po kayong, ganun lang naman yung procedure na gagawin nyo. Add text lang. Sundan nyo lang yung kung paano natin ginawa. And then dito po, pwede kayo dito sa kabila, dito sa left side, since malaki pa yung space niya, pwede kayong mag-insert ng mga picture na pwede nyong ilagay para mas magkaroon ng buhay yung inyong gagawing presentation. So, pwede kayong kumuha syempre sa
sa ano nyo, sa gallery nyo kung meron kayong mga nakasave na picture na pwede nyo i-insert dyan. So, ganun lang naman yung gagawin nyo. Punta kayo sa save image or sa picture nyo. So, ayan guys, at kung meron pa kayong mga ilalagay or i-insert na picture dyan, punta lang kayo sa picture nyo or sa gallery nyo, tapos kunin nyo lang and then i-insert nyo para mas magkaroon siya ng buhay, 'di ba? And then, ganun lang din, after nyan, kung maglalagay kayo ng transition, so pindutin nyo lang yan, dito kayo sa transition, so mamimili kayo kung ano ba transition yung gusto nyo piliin. So, katulad din po kanina, ayan, so dito tayo sa clock. Yan, then after nyan, pag okay na yan, so ganun lang po gumawa ng slide sa PowerPoint, So ganun lang po kadaling gumawa ng PowerPoint presentation. And then kung maraming slide yung gagawin nyo, add plus lang po dito. And then same procedure lang dun sa mga nauna. Then after nyan, pagkatapos nyan, kung wala na po kayong gagawin or isi-save nyo na siya, so i-click nyo lang tong done sa taas. Yan. And then, after nyan, so makikita nyo na yan ngayon. So, after natin after natin siyang i-done, dito sa katabi ng edit, so, i-click lang natin yan, yung square, and then, save. Yan. So, i-back lang natin siya, i-X na natin siya. Yan. Back. So, ayan. So, makikita nyo yung, makikita na natin siya na nakasave na siya. Ayun na siya, yung My Family WPS Office. So, ganyan lang po gumawa guys ng PowerPoint presentation gamit lang ang Android phone or ang inyong cellphone. So, napakadali lang niyang gawin at madali din naman siyang sundan. So, follow lang po natin yung procedure niya. So, ayan lang po guys, and sana nakatulong yung video ito sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba gagawa ng PowerPoint presentation. So, pasensya na din kayo kasi simple lang tong gawa ko and sample lang naman din siya para magkaroon lang din yung iba ng idea kung paano ba gagawa ng isang PowerPoint presentation gamit lang yung cellphone nila, kung paano ba mag-i-insert, paano magpapasok ng mga text or ng mga picture, or paano siya maglalagay ng mga transition para makagawa ng isang PowerPoint presentation. So, ayun lang guys, and thank you so much for watching. So, that's it for today's guys, and I hope na nakatulong ang video ito sa inyo. Siyempre, kung oo, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next videos or next tutorial na i-upload ko. And kung meron po kayong mga katanungan or any suggestion regarding this video, pwede po kayong mag-comment sa baba, at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakayaw. So, ayun lang guys, and keep safe everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye!